makita kung paano inuturo ng Islam ang pagkakaisa. Unang-una, sa pagsasama-sama sa pagsamba. Kagaya naman sa mga lalaki, yung tinatawag namin sa word na Maranao, tanjama. Hindi ko alam sa ibang tribo. Ibig sabihin yung pagkasala sa masjid, na isa lang ng imam at nagkasama-sama ang lahat ng mga mananampalataya. Kagaya naman ang pagdarasan, 5 times daily prayer na magkakasama sa iisang masjid ang mga mananampalataya. Pangalawa, ngayong panahon na ito ay ang paglalakbay sa paggawa ng Hajj. Nagpapakita ito na pantay-pantay lahat sa tingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakataas o nakakababa sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ipinagbawal ng Islam, ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkakawatak-watak. Itinuturo sa atin ng Islam at inihikayat sa atin ng Islam na resolbahin, ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mapayapang pakikipag-usap at dialogo upang mapanatili ang harmonia sa komunidad. Hindi yung ating ginagawa na nagsusuntukan, nagsasampalan, nag-aawayan, o di kaya sa panahon na ito sa Facebook, nagpaparinigan, nagsisiraan, la ilaha illallah. Hindi yung itinuro sa atin ng Islam. Ang itinuro sa atin ng Islam ay ang magkaroon ng mapayapang pag-uusap. Maging sibil tayo sa isa't isa. Pangatlo, ang katarungan at pagtulong. Itinuturo sa atin ng Islam ang maging makatarungan sa ating mga gawa, sa ating mga ginagawa, at maging makatarungan tayo sa ating mga salita. Tayo rin nagtutulungan. Tinutulungan ng mayaman ng mga mahihirap, tinutulungan ng mga may kaya ang walang kaya, tinutulungan ng malakas ang mga walang kaya, hindi kaya ay mga mahihina. Ang pagkakaisa ay hindi na wala kita sa ritual na mga gawain, kundi pati na rin sa pagbibigay ng kawang zakat at pagtulong sa mga nangangailangan. Isipin nyo na isa kang mahirap, tapos tinutulungan ka ng iyong kapatid na Muslim na may kaya. Ano ang magiging resulta nito? Hindi ba magugustuhan mo, iibigin mo ang iyong kapatid na Muslim kapag nakita mo isang mayaman ay tinutulungan ng kanyang mga kapatid na mga Muslim sa mga paraan ng pagbibigay ng zakat. Kaya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Imran, وَأَقَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan at panghawakan ang lubid ni Allah. Ang ibig sabihin ng lubid dito ay ang Islam. At ang ating rin Islam, panghawakan natin ang Islam at huwag kayong magkawatak-watak. Kaya nga, ang isa sa pinakamalaking maiituro ng ayan na ito ay ang pagkakaisa. At ang pagkakaisa ay lakas ng ummah. Lakas ng ummah. Napapanood tayo ngayon sa panahon na napakaraming pagsubok at pagkakahati-hati. Sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkakapatid na hindi nag-usap-usap, mga magkakamag-anak na hindi nagkakausap-usap, mga Muslim na nag-usap-usap. Ito ay mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan ito at ito ay ating marisolba. Ipinapaalas sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa. At pag hindi tayo nagkakaisa, doon nagsisimula ang lahat ng mga pagsubok na magagaling sa ating pagkakawatak-watak. Kaya tayo mga Muslim, magkapit-bisig tayo lahat bilang mga Muslim. Sundin ang mga katuruan ng Quran at ang mga sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iwasan ang anumang bagay na magdudikot ng alitan. Ang pagkakaisa ay hindi lamang salita. Hindi natin sinasabi na, tayo isang masjid, magkaisa tayo. O tayo na mga taga, anong lugar to? Tatanlan. Hindi? Tatanlan. Kasi nandun sa grab, Tatanlan. Tatanlan. Kunwari, sinasabi natin na, tayo mga taga-Tatalon, magkaisa tayo. Pero kapag naghiwa-iwalay tayo, lahat na ninilibak niya yung kasama niya. Yung kasama natin kanina, di ba ano? Yun yung ano? La ilaha illallah. Saan yung pagkakaisa? So yung pagkakaisa, hindi lamang sa salita.
mayroon din dapat sa gawa. Pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa, alang-alang sa Allah. Kaya nga kapag kunwari may narinig ka na isang salita sa iyong kapatid na hindi mo nagustuhan, huwag agad-agad mag-isip ng masama. Sabihin mo, ito talaga, gusto niya kung ginagaling niya ako. Isa lang, nasampanin ko na talaga yan. Huwag. Kailangan nandoon yung pagkaka-isa at pang-unawa. Sabi ko sa sarili na baka hindi niya sinasadya. Baka hindi niya sinasadya. Baka hindi niya alam na ako ay nasaktan. Yun yung lagi natin iniisip. Tayo kasi, lagi natin masama yung iniisip natin eh. Kapag nakita natin kasama natin, ito na naman siya. Magsasalita sa kilokera. Mayroon naman siya sasabihin iba. Huwag. Lagi positive, magandang iniisip mo sa iyong kapatid na Muslim. Yung nababasa natin, nakikita natin sa Facebook, kapag nakita mo yung isang nagtatrabaho sa restaurant, kunwari, waiter or waitress, nagkamali, huwag mong pagalitan. Kasi baka mamaya, bago lang. At hindi niya alam yung kanyang ginagawa. So bakit mo papagalitan? So yun yung lagi mong iisipin na kaya nagkamali, hindi niya alam kasi baguhan pa lang. O ngayon, kayong mga maranaw na maiinitin ang ulo, kapag kunwari may nakagigitan ka sa kalsada na driver, ang isipin mo, baka baguhang driver, kaya ganyan yung kanyang ginagawa. So laging maganda ang iyong iniisip sa iyong kapatid na Muslim. Yung kapatid mo na Muslim ngayon, dumaan tapos hindi ka niya napansin. Anong isipin mo? Hindi ako pinansin. Sige mama, hindi rin kita papansinin. Meeting lang ang walang ganti. Ang isipin mo, baka aamigyo niya na langit. Na pumansin, paniniyatay si ina yan. Pumansin na ma-hospital si wata yan. Ano malayo na? Kaya yan. Pero hindi mo yung naisip. Ang inisip mo lang yun, hindi niya ako pinansin. Sige, hindi rin kita papansinin. Naka-online, pero hindi nagre-reply. Sige, i-block kita. Anong tingin mo sa kapatid mo na Muslim? Call center? Nakatutok sa screen ng cellphone niya? Nakabantay sa'yo, 24/7, naka-CCTV. Hindi mo alam, naka-online pero tulog. Naka-online pero inasikaso ka ng business. Busy siya kasi hindi katulad mo. Naghintay na ng 4 piece. So lagi iisip mo lang yung sarili mo alam yung kapatid mo nag-i-study. Nag-aaral. Bukas may exam. Ikaw tapos ka na sa iyo. Exam. So bakit sa lahat ng mga hindi maganda nangyayari sa buhay mo, ang iisip mo lang ang iyong sarili. Kaya hindi mo pinansin kasi ganito ko yan. Talaga yung ugali niya. Ba't hindi mo isipin yung kanyang kalagayan na maaari meron siyang pinagdadaanan na mga pagsubok o hindi mo naisip kasi inisip mo lang ang iyong sarili. At kapag nandyan yan sa iyong puso, walang kapatiran, walang pagkakaisa. Okay, hindi mo ko pinapansin, sige, hindi kita papansinin. Sige, hindi mo ko sinin, sige, pag ikaw rin, hindi rin kita isisi. Hindi kaya, sinin mo ako, pero hindi ka nag-reply, gano'n din, sinlan din ako. Subukan mo, la ilaha illallah. Kapag ganito ang ating pag-ugal ng mga Muslim, kailanman, hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa. La ilaha illallah. So, iwasan ang pag-isip ng masama sa iyong kapatid na Muslim. Ang pagkakasundo, ang pagkakaisa, ay isa sa pinakamahalagang katuruan ng Islam. Dahil walang silbi ang sala, walang silbi ang pag-aayuno, walang silbi ang pag-ahaj, kapag ang mga Muslim ay nagkakawata, anong silbi ng pagkasambayan mo sa masjid? Kapag nanong ka sa masjid, titignan mo sino yung katabi mo. Saan ako? Kanan o kaliwa? Alaban ko, dito ako sa kanya. Tapos pag malapit ka na, Allahu Akbar, kalaban dito. Sa bahay na lang ako. So anong silbi ng sala? Punong-puno ng buot, galit ang iyong puso. O di kaya kayo naman nag-seminar. Tumingin ka sa bintana, saan ako pili ko mo? Allahu Akbar, naman yung mga kalaban ko sa Katalon. Yung mga kalaban ko sa Quiapo. Allahu Akbar. Mga marites, saan ako pupunta? Huwag na lang. Hindi lang ako pupunta doon. So nakita nyo yung pagkakaroon ng buot, galit sa iyong mga kapatid na Muslim, nawawala ng silbi sa isa yung pagsamba sa
Allah. Kaya nga tayo yung mga lalaki, nagsasala sa masjid para maging close sila, magkakapatid sila. Kasi kahit kunwari, Tausug, Maguindanao, Balibista, kapag lagi mo nakikita, naisip mo ay Muslim to. Muslim to, kaya ito ay aking kapatid. At kunwari, nakita kayo sa ibang lugar, nagsasalam kayo, kasi kilala mo na ano, Muslim. Assalamualaikum. Brother, hindi kita lagi ng dalawang araw. Lumipat na kasi kami. Allahu Akbar, nakakalungkot naman, lumipat na pala kayo. O di kaya, hindi mo nakapagsalandunin kasi yung kanino na hospital kasi. Sana pagaling ng Allah yung nanay. So, saan ba kayo na hospital? Baka bumusita kami. So, nagdagang punta, naging magkapatid na kayo. Saan nagsimula? Sa punta sa Lasal? Masjid. Yun yung pinakamalaking turo ng ating relihiyong Islam. Ang isa at magkasundo-sundo. Alam niyo ba na noong pinaalis ang Propeta Muhammad SAW, tinaboy siya mula sa Makkah at siya ay pumunta sa Madina. Alam niyo ba ang kanyang unang-unang ginawa? Hindi siya nagpatay ng masjid, hindi siya nagsagawa ng jihad, hindi siya tumawag ng hingi ng mga zaka, hindi. Ang kanyang unang-unang ginawa, pinagkaisa niya ang mga taga-Makkah at mga taga-Madina. Kasi alam niyo, noong unang panahon, yung mga Arabo, hindi sila magkasundo. Hindi lang sila magkasundo, sila pa ay nagpapatayan. Lalo na sa Madina, yung literal, yung term na Tagalog, umusan ng lahi. Hindi mga Madina, hindi yung mga taga-Madina. Mayroon yung dalawang tribu, ang Aus at ang Khazraj. Ang Aus at ang Khazraj. Na nakakapagtaka, yung Aus at Khazraj, yung nunuluan nila ay mga magkapatid. Tapos ngayon, hindi lang magkasundo, kundi nagpapatayan pa. La ilaha illallah. Idagdag ko pa na darating ang mga taga-Makkah. At ang mga taga-Makkah, mainitin ang ulo. Alam niya ng mga nakapag-hajj, nakapag-umrah. Iba yung mga taga-Madina, tsaka iba yung ugali ng mga taga-Makkah. Anong ginawa? Unang-unang ginawa ng Propeta Muhammad SAW, pinagkasundo niya. Hindi naman pinagkasundo, pinagkakapatid niya ang mga taga-Makkah at mga taga-Madina. O ikaw na taga-Makkah, ito yung kapatid mo. Ikaw naman, ito yung kapatid mo. Hindi lang magkaibigan mo ni ano? Magkapatid. Yun yung unang-unang ginawa ng Propeta Muhammad SAW. Kasi walang lakas ang Islam. Kapag ang mga Muslim hindi nagkaka-isa. Yun yung lakas ng Islam. Hindi lang mga malakas tayo, hindi malakas yung mga Muslim, may mga baril tayo, hindi ganun. Ang lakas ng Islam ay ang pagkakaisa ng mga Muslim. Kaya tingnan natin yung mga Muslim dito sa Pilipinas. May lakas ba kaya sila? Wala. Kasi sila ay hindi nagkakasundo. Hindi lang kunwari Maranao, Tausug, Maguindanao, hindi. Kundi mismo kunwari sa loob ng mga Maranao, hindi sila nagkakaisa, nagkakasundo. Nagkakawat-awat sila, mga Tausug ganun din, mga Maguindanao ganun din. Nakita natin nangyari yun sa bar, nag-aaway-away sila ngayon. Ay, dati magkasama, nag-jihad, ngayon, pinatanggal niya, pinaalis niya. La ilaha illallah. Dito natin naiisip na kapag ang mundo, ang makamundong bagay, pumasok sa mga Muslim, sila ay nagkaka-watak-watak. Kaya nakakatakot na, kunwari, kaibigan mo, kasama mo sa business, kapag walang tako, walang iman, ano mangyayari? Mag-aaway. Kasi iniisip mo, yung kasama ko, niloloko niya ako. Ninanakawan niya ako. Ay nangyayari? Naghiwalay. Pero nung walang involved na pera, sila ay magkaibigan, magkasunod, magkapatid. Pero nung napasok ka ng pera, Allahu Akbar, nagkawatak-watak. Ganoon ang laso ng mundo sa magkakapatid na mga Muslim. At mismo sa mga magkakapatid sa dugo. Yun yung unang-unang ginawa ng Propeta Muhammad SAW. Pinagkapatid niya ang mga taga-Makkah at Madina. Anong naging resulta? Umabot ang Islam dito sa Pilipinas. Dahil sa pagkakaisa. Kung hindi sila nagkaisa, mga Muslim ba tayo? Hindi. So, ganun yung resulta ng pagkakaisa ng mga Muslim, umaabot ang Islam sa pinakadulong lugar ng mundo.
Yun yung bunga ng pagkakaisa. Ngayon tayo dito sa Manila, ano kayang bunga ng pagkakawatak-watak ng mga Muslim? Wala masyadong nakikita ng mga Muslim. Ano sabi ng mga non-Muslim? Paano kami mag-Islam? Kayo mismo wala sa inyong Islam. La ilaha illallah. Kaya ituro natin sa ating mga sarili at sa ating mga lipunan, sa ating mga mamamayan, sa ating mga kasama mga Muslim, ang pagkakaisa. Dahil kapag nagkaroon ng pagkakaisa at pagkakasundo, naroon yung kaunlaran, pag-uunawaan, pagkakaroon ng pagkikiramay, pagkakasundo, hindi lang kagaya ng sinabi din kanina, sa salita lamang, kundi pati sa gawa. May isang hadith, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang itinuturo sa ating mga Muslim ang pagkakaisa at pagkakasundo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinto daw ng paraiso ay binubuksan tuwing Lunes at Huwebes. Ang mga pinto ng paraiso binubuksan kapag Lunes at Huwebes. Ibig sabihin, kailan? Bukas na Lunes. Bubuksan ng mga pinto ng paraiso. At tuwing Huwebes. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng Muslim, lahat sa buong mundo na hindi niya itinatambal ng Allah. Ibig sabihin, hindi siya na sumasamba maliban sa Allah lamang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat sila patatawarin ng Allah. Lahat. Patatawarin sila ng Allah. Maliban. Sino lang ang hindi kasali na patatawarin ng Allah? Maliban sa dalawang magkaibigan. Na ano na? Sabi ng mga Gen Z, millennials, nag-break, nag-away, hindi nagkasundo. Maliban sa dalawang ito, dalawang lalaki, hindi dalawang babae. Hindi lang dalawang lalaki, dalawang babae, tatlong lalaki, tatlong babae, apat. Basta, magkakapatid noon, pero ngayon, hindi na nag-uusap. Sila lang ang hindi patatawarin ng Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga anghel, patawarin silang lahat maliban sa dalawang to, dalawang beses. Ang hadith ay isinala sa ini at Imam Muslim rahimahullah. So isipin mo, lahat ng mga Muslim pinatawad maliban lang kayong dalawa dahil sa taas ng inyong pride. Wow! Ipinagpalit mo ang paraiso sa iyong pride. Ganun kamahal ang iyong pride. Kaya pumili ka, apoy ang paradise. So kausapin mo na siya. Humingi ka na ng kapatawaran. Kasi hindi mo alam, baka mamaya o bukas, patay ka na. At wala ng kapatawaran sa araw ng panghukom. So kainin mo ang iyong pride. Lulukin mo yan. At humingi ng kapatawaran. At ang pinakamalaking dati para sa inyo, ang unang hihingi ng tawad. Hindi tawad sa magkano to? Pwede bayotikuan? Yung unang-unang gagawa ng salam, siya yung makakakuha ng pinakamalaking gantimpala. Isipin nyo, si Sir Mando sinabi niya, ang unang magsasalam sa ibibigay mo ng 10K. Isipin nyo kung sasabihin ni Sir, wallahi, tumigil ka ako ng mga salita. Assalamualaikum. Para lang makuha mo yung 10,000. Ano kaya? Mas mahal yung 10,000 kasi sa paraiso? La ilaha illallah. Nag-announce sila dito na yung unang magsasala may free hajj. Allah, lagi mo ng tip yung kasama mo. Ako muna. Assalamualaikum. Ako na yung hajj. So sana mas importante, hajj o ang paraiso? Pero bakit hindi ka pa rin nagsisimula ngayon? Naka-black pa rin siya, tingnaw. Hindi mo ba rin kaya siya? Patawarin. Ganun kalaki natin mga bride. Mas gusto natin masunog tayo sa paraiso kaysa magpatawad o humingi ng kapatawaran sa ating mga kapatid na nagkaroon tayo ng alitan. Dito sa hadith na ito, sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilalarawan ng hadith na ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkakasundo at ipanumbalik ang mga nasirang relasyon. Gawin
sa ating lahat ng makakaya na tayo ay magkakasundo-sundo na hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Pero yung meron tayong mga narinig na mga Muslim, lalo na itong mga lalo na mga Maranaw, sinasabi ng ibang Maranaw, okay na kami. Okay na kami. Pero hindi kami nag-usap. Ano yung okay, pero hindi kayo nag-usap? Meron bang ganun? Ha? Uy, kausapin ko naman. Okay naman kami, bati kami. Pero hindi sila kapansin. Meron bang bati na hindi na? Ano yun? Ha? Parang sinabi mo na busog ako pero gutom ka. Pwede bang ganun? Busog pero gutom, ano yun? Yun yung sinasabi natin na ino ka naman ulit sila ma. Ika magari ka, ino ka maya. Yan naman yung sila ma. Iya ko. Ika magari, hindi ka lugo? Sila ma. O pero ano magari, hindi ka lugi? Sila ma. Ino ko bang ulit ako ba? Ika ba ito may kailangan ng ginaway kami. Ngayon ano dito ko ba? Basta, dito tayo. Ay? Meron ka bang kapatid na hindi mo? Tayo ba? Ano yun? Nakakapagtaka. Subhanallah, malusog ako pero may sakit. Ha? Hindi ba yun? Malusog na may sakit. Mga pagkarikulay, katiran na marana mga mas malawal si Yeso. Marana. So tapos na yung para sa mga ibang tribo. So sir, sana payagan niyo ako ng marana ako. Kasi hindi ako nakapagbago ng Tagalog. Naubos na sir. Naku, patay, malulubat na ako. Yung Tagalog ko, pang 5 minutes na. Pag 6 minutes, wala na, mauubos na. So, lubat na. So, back to Maranaw tanong, bukay na. Yan kaya naman tanong ng Islam, na isa sa mga ini sukuyan, na naman para kaso ano na, kaysa-isa. Kadita ng buloy, at tito-tito mga Muslim, amay kadita ng tibigera yan. Dita ng tutuboy. Ayaw ko ay himugay, huwag naman tanong Islam, hindi rin sa pagarikan na pera. Pera? Ha? Anong gawin? Inam. Eh, parang ko sa pagarikan, namin duman, na niya karataratan niya din, na ibo ini bugir kau agama, adi mo rin, ha? Anong gawin? Anong gawin? Papasay to, na kailangan na makapagariya ka doon. Ako kapantagan ka nung kapapantay, nalang mo na narata. Natuloy niya sa mga 3 years. 3 months na hindi niya rin. Nagkaanagi, nabiyakan na pula. Kamiya beramad na makanalakata. Nenama ka, anasang bayan yan, anapuasan yan, anasang ganyan, imaninilaw, yan ito makanalaka. Misa baru sa niya yung media iso, wala rin yan. Yan ka, kaya importante yun, kaysa-isa. Kaapiyakan niya ka rin single. Kamiya ka, niya kayo itong nabulog ka, kaya kikis kayo sa kusang bayan ka. Niya, piyari pa dito ka, kadigay di mamuasa. Amay ka at ad na di kayo pinitiaray, iniptumbuy, niya kasunod ka sa narata. Niya rin ka, iba ka, tusukan na asimbo. Amay ka sa kanaan ng mga lingway ka mga tao. Kaya na pinakamala, tayo subukaw na magtanong, nakasusuti ko, puso. Takana mo kaya, sumunod ka na, pinagwaya hindi, suti niya pinagyan kaya, puso yan. Naginani, pinakamala, ang pinamaran tanong, kay mga Muslim, aso kayo sa isa. Ang madalang ika, tunay tamok pa, ang tunay para tiaka, ang may kaan na tawali na bu, ipunitira rin. Net dito, ang kapipi ang ginawa, kung kasusunod, nasulaw na tao na pagaling ka. Sulaw na tao na ginawain ka, bulay yung aka, kaginan ni piu-piu, ataw, atutang biya, sagir ka ay mamatan Islam. Nanatang isa, siku paratya, siku Allah subhanahu wa ta'ala. Na panamalang tanong, adik ayun susinukot, sunganin at lugar, natin yun? Sunganin lugar na? Lugar. Nana sa kabin, nana sa kapag, nana sa kabin, nanakot sa ka. Para tagun, may isa-isa. Ubagin na ikagaya ka. Nana, nabismila sa kabin. Nakaisang taliman mo na, nani ka parawasan. Magkako, ano ka? Malaga ko. Kaya na, nanilag. Allahu Akbar. Di tayo bukan mag-awagisa lugar. Sunganin na ang hindi lugar. Nabugan tayo ng lugar. Sunganin na gagaga sebar na. Sebar. So, di ko mga
Wala matanong mas kay December, adi sa Disney, na, omanisa na pamimili, ito na ikaw kaya, kay December, at sa kasulitan mo yung mga tao. Siya kayo naman tao, hindi ko kaya, may siningar ako kayo, naman tao, nagtatangalang na eh. Kaya may siningar ako, nagsibar ako. Ano ko mga seminar na meron na bilis ka? Allahu Akbar. Kailangan asabar. Kaya naman, damo namin bilag-bilag, kanay sabar ko. Sabar yan. Sabar. Sunggudayo ka, ino sila mag-break. Ano sa katawa? Ano makasabar? Sugdarumay, ino ka bilag. Kapag kaya isa, taka sila na doon ito ba ka? Makasabar. Lang. Eh, pinakamala. Ang bumuli na ito na, kasabar. Tama-tama-taan. Dan tao, ang isabar, ang bumisabi. Benarnya tanwa, ino untuk sabar, astagfirullah dapat nasi untuk apa? Ada lagi itu? Ada lagi itu? Ada yang sendiri. Ino kalau kusuk buka mampu, astagfirullah dapat apa boleh? Lawan apa? Dan yang tanu, amis ni kali bisa ber. Nanti di sendiri. Sudah sabar. Kama apa pemikiran benar? Tipu Allah sa suratul Anfal, wa ati'u Allah wa rasulah. Pangungunod Yesu Allah. Aku su Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangungunutan si aku si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini suditin pun Allah, wa la tanaza'u. Bakano maupalik. Fatabshalu. Yang kali dulu makapas. Wa tadhhabu rihukum. Benar sebelum. Nah, kemudian ini Allah wasbiru. Nasabarkan. Inna Allah as-sabirin. Mata-mata na su Allah napili sa mga tawali sabar. Yang naman sa su Allah na kung ano yun su kaunuti si ku Allah, kaunuti si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, baka no mauparik kakedangan sa peger na kini bulungan Allah wasbiru. Sabarkan. Allahu Akbar. Para kita nubus maka bila-bila mauparik na yung bulungan lang na sabar. Dari dunia kita no kami Apa yang propaganda Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga taga Makkah o mga taga Madinah. So isaon si Abdurrahman bin Auf yung kariban radhiyallahu anhu. Natingin Abdurrahman kada sa pagaling sa Madinah. Na si Abdurrahman ano yung pupubre? Kami sa mga taga Makkah na kumakumasa sa Madinah, dago ilang awid. Apia sopirak na da. Apia sudah hubungan dengan jika maka perinimu ka kailangan na pinipasa maka na dawid ka kau pernah wid ka na kasipag kahiran ito suka sa Madinah na po kailangan na muno ngayon. Ino sa mga kapad na sa Madinah nagagawi unan magagawi sa isang kilo yung mga taga maka mga bakwit dun ada bilang awid napikirawan na niya ako mga tingad dadagdangin na lang out karena bakit pumanay sa mga taga maka agu dia kenapa sih tungan ya? Kami dengan ada apa? Semua kata agama na mampu pun apa daw? Kamu orang dia kaso. Nanti yang tidak roh, anda beda-beda. Di sila tahu mamumulaan. Tapi pemula kay panaw. Nasi masa Madinah, atau yang tidak roh, apa mamumulaan? Kalau pengatuan sa mga kurma. Nah, kenapa sila? Mataw dege-dege. Kasi na mga mababasok sila, mga farmers sila. Napikiran naman na sumasikudan pa di kaundayan na ato ni siya Nabi sallallahu alaihi wasallam katawan niya ng mga taga Makkah ang mga pobre sutiin na kuhumsit na kailangan na pagarinian na pinipikiro taga Madinah di mo pwede karipatan sa mga taga Madinah sana all Madinah na pinipikir pagarikulay first time nila na mag-meet first time dag may isang oras nabas sa katanwa apya sa tunod kami sa kadinga kalos Apia sumpah galing ada di nga kelos, so anting ada di nga kelos. Nagiin ada may isang oras na kami tadi tidur taga Madinah. Abdurrahman, pangingisin gan sa Ingero a Madinah. Kapag ako sa pinakamalita mo siya sa Madinah. Nagagiginagan so kamo kagan sa loob. Nano sa loob yung harap ka, nasulakan na, sulahu na ka. Nanatutol ka na din? Ha? Kami ang kapon sa pagaritan, kung nagda sa maralin. Namanya mau marakasan tanong. Ayah kan perak sa bangko na 200,000 para kung 100. Ada tanong bisa bayar para dia ya.
first meeting. Beginakan so, Allahu Akbar. Ang tunad na yung paratiya. Katikira na pagawang buo. Lagi maranap kira na pagawang buo niya na, lito. Hindi na, asin sa katero. Pagawang buo niya, hindi na kung telo siya kailangan sa kubo. Nalipsiyo ka, nalipsiyo ka. Opo, gusto ka. Nasuka paratiya, nasuka paratiya, nasuka dan sampai sa nasiran na first meeting na dilitunod beginang sa tangwakan. Hindi niya kilala. Datok niya tunganan. Allahu Akbar. Na, nadlo ko patigin ni Karoma. Dua ko Karoma. Naigaya nga sir na doon. Nasa pinakamatay doon, naimulaga ka na, pangarumaga. Ingay kumping si Kumaratiya ka, alubat. Nanamatang lubat, ano signal? Nanamatang signal nga, needed to be repaired. Ano ba? Ngayon, yung sa ano, anto na iyan si Kumasera na ito na, normal na si Kumasa o mga sahabat. Normal na. Nasir ka na, abnormal. So, ang mga na, hindi mo kayo masukap, o tamo kasi o di nga kilala, isa na kumutula. Di nga? Kilala, di nga tuwan eh. Pumutula na iya. Ina nga, so ganun ko mga sahabat na iman ito nasusunat. Bugtun. Inus ka mamuna, di ka rin tumakay mamuna ka, bugtun na ka. Kahit di nga karaw so, para tira. So ganun mo kira na iman ito na, so ganun ko iman ito na tayo bugtun. Bugtun na. Nasa kama mo, nanisan man na, bugtun ka. Allahu Akbar. Hila yang ada yang pinakamatay yung kira, yung balaga na, ngayon masakit din na pangarumanga. Allahu Akbar. Nasa kaniman ito na, inoon ito na bigis sa pera, bago kami kilos. Ay, kailangan pa na maging kilos. Hindi ba sapat na Muslim siya para bigyan ng pera? Kailangan mo naman? Sige, kailangan magsamatay ng 1 year bago kita bibigyan ng sarapa. Pag-absent ka, walang pera. Allahu Akbar. Yan naman nalyan ang malay kaya, malay mamala mama. Barakallahu fi malika wa fi ahlika. Pagari kulay, patang barakat mo Allah sa muka, ako sa pamilya ka. Iyan na nan, kailangan. Dulani ila suwa. Turun ka ka ng supadiyan. Kaso mga tagawang ka na ito, hindi tanong? Mga padagang. So, unong niyang masa? Padiyan. Nasibot si Abdul Rahman bin Auf na miyaka pasa-pasa na panagal. Businessman. Kung iba pangarumang ka, mama, Allahu Akbar. Nakalagay ka mo, insyaAllah. Nakain ka pangarumangan na ito, kato niya naman duwi. Ebe-ebe ka naman buo. Ha? Nakagay ko sa'yo dito, tuloy na din. Nakuminugan sa mga order. Ore. Nasi ko lang ng picture, ada ko rin, itubi ko rin ko. Masya Allah. Niya ka ganyan na na. Kaya, hindi ko itero sa niya ka 35 minutes, hindi ka itero sa korek. Grabe. Ngayon lang ako korek, tapos kanina lahat mali. Marami sila sir, no? Judgmental. Bakit hindi mo pasangin ka, kuya, gano'n? Niya ka nasukirap, yung isa mo. Bagian, nakaibig na kita bagian. Naya pan mapasangi. Kadui. La ilaha illallah. Nasa mo sa puso na ba dito? Ay, kamana oh. Neymar rasay na daw. Subagay. Tumuli niya mga marana. Kata niya mga pinay ka anak ko niya babay. Ay dagat-dagat. Kaya kadang-kadang na tenang. Hindi ka-ariran ko, mga babaylan. Nasa katano, murasayin si babay. Ha? Kaya ikili sa buhay. Ikili sa puda. Dagang sa posto ka pipita, makamaman sa walay na? Nasira naman yan, nanda suray mo takan. Tangan naman. Benar na ko ba? Orang udah pupuy ako ba eh? La ilaha illallah. Mata lagi. Yang kalau diri na erutan. Subhanallah.
Natingin na pagkarikulay. Unod yang masa, Adil. Palit. Nasa kapasan ko ni Abdurrahman bin Auf, dagdag na apaya kong sulupa na magbusa niya. Maanaginan so kabasan niyo mga palagang ng pimapiyain? Senso. Mapiyain diskarte. Kaso dito masa na mapaka? Nasumap niya kapapasa na malaa? Ito din po sir. Maganda din po sir. Kasi din. Ito din sir. Alam na po. Bili ko na lahat. Namapasangin ang dagdag. Nagyapon si Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Na ano mo na lang, ano mo na may tunay na pera, na minipamasan niya kung sa kambing. Na minipamasan niya sa kambing, nagpupusan niya sa times 2. Niya kadapat sa isa kambing. Na minipamasaman sa ikadua kambing. Nataman sa niya kadapat sa kambing niya. Na minipalak sa kanya, nung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang mga sisinga, at ilang na, isupunta lang Abdurrahman, pupunta mo sa muka. Dahil mo ito na, niya kalakas kay bulan. Hindi na ya Rasulullah, niya kapangarap makuman. Allahu Akbar. Niya kapangarap makabis. Nagdigyan ng nagduruli ka, kali niya kapangarap makabis. Nasaan niya kuha, susunat, ayun na kiyawin na anak, kaduri. Awulin mo wala di siya, kanduri ka, at yung isang buwa kambing. Namin kanduri sa kanya naman. Hindi manutot yan kaya, lagi di ibutad. Yung isa halin na niya kalagyo na niya kalagyo yung ilang nga mapialis o nagtukuon. Pag ang bagay na doon na, ay sa isa. Pagtutulungan. Yung pagmamahal sa iyong kapatid na Muslim. Nakisa kanima doon na tabi-tabi. Pasintabi. Bakit may tutulungan? Maranaw yan. Mayaman yung mga maranaw. Hindi po. Kasama na ko doon siya yung mayayaman. Bakit mo tutulungan yan? Tausog yan. Yung kapatid niya attorney. Bakit siya attorney din siya? Bakit may ganun tayong mindset? Huwag mo yan tulungan, Maguindanao yan. Yung tito niya, mayor doon. Bakit mayor din siya? Sila lang yung mayor din siya? Sasali. Subhanallah. So, wala sa kanila yung hindi kita kilala, hindi tayo close, hindi tayo magkamag-anak, ibibigay niya, hindi lang yung karamihan, kundi lahat niya, ibibigay. Subhanallah. At doon na nagkaroon ng totoong Islam sa Madina. Walang taga-Makkah, walang taga-Madina, walang maitim, walang maputi, walang alipin, walang sulutan, pantay-pantay lahat. Kasi ang pagkakaibalan natin sa paningin ng Allah, sinabi ng Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinagkakaiba-iba nyo lang sa paningin ng Allah ay ang may pinakamalaking takot sa Allah. Sa kalangay-kalang, nagiti kalangay, daradat. Dito po, kalang daradat. Dito. Kalang, daradat. Sa kaito ang kalang, kaito ang daradat. Apya kapag sulutan sa interwa dunia, Mars, Universe, Galaxy, lalaw-law. Udah po, kalang ka. Nada ba nga daradat si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaisita mo sa lima sa iman tuwa, ay daradat yan na suog niya doktor. Niya attorney, niya kakuha sa kadatuian, nagina ni Bipor daradat yan, di siku Islam, na ewa, kapag kami bida-bida tanong, na paratya, kabukala pa, siku Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatawa niyo, siya kung mga kinulitan ng mga Muslim, at yun kaya mga Muslim, ayak ilan katubo na, nakabakapakinuno. Kadita nyo sila? Diba? Yan yung mga taga-Gaza, pinaka-pobre, na bibira na pinaka-mabulog sa interwa dunia. So, pinaka-advance ang technology sa interwa dunia, dito doon sa Israel. Pero kinakito, na inyong tama ni Mato na lidas naman sa mga taga-Gaza, ay ang tinamong na ator buarkilan versus missiles. Ngayon sila dito pulang. Kali disikiran so? Ay isa-isa. Parang niyakan pa. Lagi may po sa diya mata, nisambayang sa Aksa na 17,000 ang mga taga-Palestina. Sobra 7,000 na miyaka 4 years na pulang sila ng mga taga-Israel. Kaso mga ano, nag-ibog yung dagdag-dagdag sa katalong na nagsimbayan. Bakit ang pagkakas? La ilaha illallah. Di tanong? Si Sambayan. Eh, kung kaya pa kasimbayan si Usara na id. Imagine, 1 year, eh, kung kaya simbayan nila ito ang id. La ilaha illallah.
tumakas. Allahu Akbar. No, makinuno sa mga talaga sa dato. Na ay ang mga kalaban na mga agent na mga sniper. Allahu Akbar. Naging na ikuwang at ino sila dito ba? Kasi sikiran sa kanya pa. Para tiya, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bukas ba? Nenenyo, niya matay sa mga wataian na normal. Kristo niya, kung hindi natin sa wataka, pagkita ko. Hindi, normal. Ano man, niya na sila, niya masuk kayo Allah. Nasumuna na matay sa wataian na, ay, yala ko, ang patay ako. Yala ko, isa ko yung mata. Tinong ako, ay, tinatanong pa nga mo. Tapos si kabayan ako, alam, sa tao. Ya Allah, ino siya bilang lagi madang boyang, lagi sini ka lang, lagi sini boyang. So, nagkamali ang Allah, ha? Hindi ka ipangdoon sa Allah. Ya Allah, siya ka na dakara-karataan niya, lagi sini ka namin nakaritis, ha? Natanong nga, Ya Allah, dapat kami nang muna sa malitis, ha? Allah, Allah. Ano yan natin ang nabituan, Lokos. Sobra si Bibig. May interview. Ang yan ang lokos. Tingin na yung namunay. Ano rin listo? Tingin na sa bagyo. Tingin na, bagay ka sumuka. Dito ba lang sa video niya, ano may lihat dito, Loks, akas lokos sa isa. Ano ka sa kuda, api elos, na kayo dito sa paratera, na mas mabugal. Adiso, raga, may sabot si mo paratya, si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangita matulang na ito, video ang ito, aloks. Bakit ito biyakan sa alok sa pangita sa kapano, ginan mo mapadalang pagkatan ang parang jaya. Sa kapilok sa kano, nabun na uto ka bulo. So para biyakan si Allah subhanahu wa ta'ala.